Sa intermediate, due to edad 25 hanggang 34. Puta, ito matindi. 25 to 34, negative 40. Putang ina, sinong bumoboto kay Bongbong? Sino lang boboto kay Bongbong dyan? 18 to 25. Pucha, negative 17. 25 to 34, negative 40. Putang ina niyan. Matagal pa mamatay itong populasyon na to. Pucha, wala na talaga mananalong Marcos niyan. Wala na, tapos na talaga. Anyos, umabot sa negative 40 ang net satisfaction rating habang 49% ang dissatisfied. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng suporta sa Pangulo habang tumataas ang antas ng edukasyon ng mga respondents sa survey. Sa mga nakapagtapos ng junior high school at vocational courses, negative 21 ang net satisfaction rating ng Pangulo. Sa mga nakatapos sa senior high school at college, negative 19 naman ang score. Tayo na, no? Habang sa college at postgraduates, bumagsak sa negative 37. Ayan, no? Negative 37 sa college and postgraduate. Kuha ng negatibong marka si Pangulong Bongbong Marcos mula sa mga kabataan, mga edukado at ilang malalaking rehiyon sa bansa. Base Imagine, kabataan, edukado, at malalaking rehiyon sa bansa. Nakakuha siya ng negative rating. Pati bata, ayaw na sa'yo. Pati yung mga negosyante, edukado, ayaw sa'yo. Paano ba naman, putang ina, wala kang pinag-aralan? Sino ba may sabi nun? Na peke daw yung ano nito, peke daw yung ano nito, yung diploma nito. Walang hiya, oh. Negative rating, putyang ina niyan. Kaya gagawin ng lahat ni Claire Castro, makabawi man lang. Maapikon man lang niya yung mga DDS, maapikon man lang niya si Inday Sara. Pero ang problema kasi, hindi siya pinapatulan ni Inday. Sabi kasi ni Inday, sayang nang kasi pag pinatulan mo si Claire Castro, mantakin mo nandito ka, oh. Tapos si Claire Castro nandiyan dyan, bababa ka. Nasa lusak na siya. Sino ba yan? Ano bang nagawa niyan sa buhay niya? Bakit mo papatulan pa yan? Cloud chaser yan. Kaya nga niya ginagawa yan para ko sumikat siya ito sa pinaka-latest na resulta ng SWS survey. Si MJ Mondihar sa report. Sa March 2026 survey ng SWS, bumagsak sa negative 15 ang net satisfaction rating si Pangulong Marcos Jr. Sa kaparehong survey, mas kapansin-pansin ang malaking pagbaba ng satisfaction ratings ng Pangulo sa mga kabataan. Sa youth category, edad 18 hanggang 24 anyos, negative 17 ang Mas mababa pa siya sa mga kabataan. Negative 15 siya overall. Sa edad 18 hanggang 24, negative 17. Putang ina, ano nga asahan ng mga Marcos sa future? Walang may gusto sa kanila. Di ba alam niyo yung zero? Yung bokya, yung itlog, yung zero, sabi ko nga sa'yo, pag yung zero magmumukhang ginto kay Bongbong. Zero na nga lang, hindi niya pa maabot, putyang inang yan. Negative, taki mo. Alam mo yung bangkay, yung patay, 6 feet lang yan. 6 feet under lang yan. Magbubukal ka ng 6, nandoon yung patay na kahiga. Putang ina, mas malalim pa si Bongbong doon. Doble. Kasi pag dinoble mo yung 12 mantakin mo siya, 15. Mas malalim pa siya kaysa sa libingan. Paano makakabangon yan? Tapos 2 taon na lang. Putang ina yan. Bongbong, mahiya ka sa sarili mo. Alam mo kung ako sa'yo, Bongbong, ngayon pa lang. Ngayon pala, lumayas ka na, bumalik ka na sa mattress ng nanay mo. Sa mattress ni Imelda, bumalik ka na ron. Putang ina, baka sakali mabuo pa yung pag bumalik ka sa mattress ng nanay mo, baka sakali yung utak mo mabuo pa. Palagi ko hindi talaga nag-develop yan net satisfaction rating ng Pangulo. 44% ng sektor ang dissatisfied sa performance nito. Sa intermediate, due to edad 25 hanggang 34. Puta, ito matindi. 25 to 34, negative 40. Putang ina, sinong bumoboto kay Bongbong? Sino lang boboto kay Bongbong dyan? 18 to 25. Pucha, negative 17. 25 to 34, negative 40. Tangina niyan. Matagal pa mamatay itong populasyon na to. Pucha, wala na talaga mananalong Marcos niyan. Wala na, tapos na talaga. Anyos, umabot sa negative 40 ang net satisfaction rating habang 49% ang dissatisfied. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng suporta sa Pangulo habang tumataas ang antas ng edukasyon ng mga respondents sa survey. Sa mga nakapagtapos ng junior high school at vocational courses, negative 21 ang net satisfaction rating ng Pangulo. Sa mga nakatapos sa senior high school at college, negative 19 naman ang score. Tayo na, no? Habang sa college at postgraduates, bumagsak sa negative 37. Ayan, no? Negative 37 sa college and postgraduate. Alam mo yung postgraduate? Yung mga nagmamasteral, ganyan. Nagpi-PhD, negative 37. Tumatalino sila Nakita mo yung high school, mababa pa. Tapos senior high school, tapos college. Pucha, kapag MBA tsaka PhD na, yung mga postgraduate, mga postgraduate schools, ayan, negative 37. Tumatalino sila, nakikita nila, putang ina, bobo to. Walang kwentang tao to.
Ano pa? ang net satisfaction rating. Bukod dito, bumaba rin sa negative 40 ang net satisfaction rating ng Pangulo sa Mindanao mula sa negative 29 sa November 2025 survey ng SWS. Hindi rin nakaligtas ang Pangulo sa mababang marka mula sa mga residente ng National Capital Region o NCR. Bumagsak sa negative 31 ang net satisfaction rating niya. Bigat yan yung negative 31 ng balat ng ng NCR kasi yan kumbaga pagka ang NCR hindi mo nakuha wala ka na talagang pag-asa, so ganun nakabulok si Bongbong Marcos. Paano ba naman hindi mabubulok si Bongbong Marcos? Putang ina, spokesperson niya mas tanga pa sa ipis mas tanga pa sa daga. Paano ba naman yan talagang ganyan na makukuha mong survey? Kaya nga sabi ko sa inyo, alam mo mayroon taong bobo pero may mas bobo pa doon. Alam mo kung sino? Si Marcos. Negative 15 ka na tapos si Claire Castro pa din spokesperson mo. Tangina, wala kang pagpapahalaga sa sarili mo. Kasi kung ako, sabi ko nga sa inyo, kung ako bumaba lang ako ng mga 10%, yung approval and trust rating, pucha, sisibaking ko yan kagad. Ibig sabihin, hindi mo nagagampanan yung tungkulin mo, napabanguhin ng pangalan ko, visit ka. Pero sobrang bobo, sobrang tanga ni Bongbong Marcos, hindi niya matanggal-tanggal si Claire Castro. Kasi, mas pipiliin niya na magalit yung taong bayan sa kanya kaysa makipag-away siya, wala naman siyang kwentang tao. Wala naman siyang bayag. Bakla man siya. Kaya nagtatago siya sa saya ni Claire Castro para masagot yung mga bashers niya. Ganon ka walang backbone. Ganon ka walang kakwenta-kwentang tao yan si Bongbong. He cannot even stand on his own. Kailangan niya pa ng Claire Castro to fight the bashing, to fight the Duterte supporters, and to fight Inday Sara Duterte. Kailangan niya pa ng cheering squad. Tapos ang matindi nun, pucha yan, yung kinuha niya pa na sana lalaban doon sa mga nabanggit ko kanina, tangina hindi pa nakakasugat. Walang kakwenta-kwenta. Sa Metro Manila kumpara sa negative 17 noong nakaraang taon. Nauna nang sinabi ng Malacanang na hindi nababahala ang Pangulo kahit negatibo ang resulta ng mga survey. Pero ayon kay dating Congressman Mike Defensor, nakababahala ang patuloy na pagbaba ng tiwala ng publiko sa Pangulo. Yes, because nakakabahala yan. Well, hindi naman ako nagulat, pero nakakabahala yan. Why? Kasi kung dito sa bayan mong Pilipinas, negative 15. Kung dito sa Pilipinas, hindi mo makumbinsi yung mga tao na mahusay ka, na nagtatrabaho ka. What more yung mga investors na mga matatalino sa ibang bansa? Yung sinasabi mong investor sa Japan, investor sa US, investor sa ganito, investor sa ganyan. Lahat yan, tinatarantado ka lang. Bakit? Alam nila wala kang kapasidad. Alam nila yun. The moment na makausap ka nila, makita nila yung mga bulok mong mga ngipin, nagdudugo mong mga gilagid, at yung pautal-utal mo at pasinghot-singhot mo. Sabi ko nga sa inyo, nung nagpunta siya sa Japan, nantakin mo, kinaharap niya yung yung emperor ng Japan, putang ina, nakasalamin siya. Putang ina, pambabastos yun. Kaya lang, dahil hospitable at may respeto ang mga Japanese, pinabayaan nila. Pero putang ina, hindi ka magsasalamin pagkaharap mo yung emperor ng Japan. Pucha, meron silang meron na proper na pananamitin. Natatandaan ninyo si Donald Trump na pinagalitan nila si Zelensky dahil nagpunta ng White House si Zelensky nang naka-sweatshirt lang. Anong sabi ng mga nila Donald Trump at ng mga tauhan ni Donald Trump sa kanya na hindi mo nirespeto ang presidente ng Amerika. Puchang ina, hindi ka man lang nagbihis. Malaking bagay sa kanila yun. Yung pagpunta doon ni Zelensky nang nakakasual siya. Kaya nga si Pangulong Duterte pag humaharap, pinipilit nila magkurbata yung kahit nakatabingi. Kasi nga kabastusan yun na hindi ka magdidisente kapag may kaharap kang world leader. Kaya galit na galit sila kay Zelensky noon. Nung nagpunta ng White House, binaboy-baboy nila si Zelensky dahil nga hindi siya nagdamit ng nararapat. Tapos kaharap mo, emperor ng Japan, nakasalamin ka, ganun ka kabobo. Ganun katanga yan. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Gate Defensor, posible pang bumaba ang tiwala ng publiko sa presidente dahil sa tinawag niyang cover-up sa Senado kaugnay ng investigasyon sa flood control anomaly. May assessment naman ito kung bakit tutol ang minority senators sa panukalang payagan ng hybrid participation o virtual voting ng mga senador na may kaso o kakasuhan pa lamang. Sino-sinong gusto nilang kasuhan? Jingoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. May 2 kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka pumayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato at matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing.
kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate at kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung Di ba? Diyan sila buraot na buraot eh. Diyan sila banas na banas eh. Na kahit na anong gawin nilang panggigipit, kahit na anong mga gawin nilang kabulastugan, wala. Hindi nila makuha yung pagmamahal ng taong bayan. Sabi nga, hindi ka mahal ng mama mo. Na kahit anong gawin mo. So, sinong maniniwala kay Claire Castro? Sabi ko nga sa inyo, makapunta lang ako dyan sa Malacanang, makasama lang ako sa Malacanang press corps. Kakawawain ko yan si Claire Castro dyan. Kakawawain ko yan siya dyan.